Kwento ko lang pala yung biglaang ride namin ng Baguio. Wala kasi akong pasok sa trabaho kaya dinaanan ko kagad si Tita Ruru para ayain mag-Baguio. Ayaw niya pa nga maniwala na sa Baguio kami pupunta. Akala niya nagjo-joke lang ako. Alas 10 ng gabi nang umalis kami sa San Mateo, Rizal. Sa tansya ko, nasa 6 hanggang 7 oras ang magiging biyahe namin. Depende ito sa takbuhan. Wala na naman ito sa plano. Bigla ko lang naisip to na magpunta ng Baguio ngayong gabi. Syempre, kailangan muna natin magpagas. Ang isang full tank nga pala nito ni Barok ay umaabot na hanggang Pangasinan. Dito, nakapagpagas lang ako ng 170 pesos. Full tank na si Barok. Unleaded nga pala ang gasolina ko sa mga nagtatanong. Tumuloy na kami sa biyahe. Hanggang nadaanan na namin ang arko ng Pampanga ng 11:48 ng gabi. Nagpatuloy ang smooth na biyahe hanggang narating na namin ang bayan ng Ordaneta sa Pangasinan. Dito nga meron pa kaming 2 bar ng gasolina. Bago nga dumating ng tulay ng La Union ay nagpagas na ako dito sa may Petron. Ayoko kasing magtulak, meron na lang kasing 1 bar na natitira. Hindi pa naman siya nagbiblink pero gusto ko ng manigurado. Dito nga ay nakapagpagas kami ng 240 pesos para ma-full tank ulit si Barok. Nagpatuloy ng biyahe at 3:32 AM nga ng umaga ay nadaanan na natin ang mahabang tulay dito sa La Union sa Rosario. Ang bilis nga lang pala ng naging biyahe namin dahil nga walang mga sasakyan, solo lang namin ang daan. Hanggang narating na nga namin ang Shell Rosario, La Union. Dito nga pala kami laging nagpapahinga at nag-i-stop over. Ito din pala yung favorite spot ko na tigilan bago makarating ng Baguio or kahit saang biyahe papunta ng norte. Dito ako madalas natutulog sa Shell na ito. Dito na pala kami nagpahinga at nagpaumaga kasi ayaw rin naman namin umahon ng Baguio ng madilim kasi parang hindi namin may enjoy dahil gusto namin nakikita namin ang ganda ng paligid. Nakapagpahinga rin pala kami ng mahigit 2 oras. Malaking tulong na yon para magpatuloy sa biyahe. Meron na lang pala kami diyang less than 1 hour para makarating ng Baguio City. Nagpatuloy ang biyahe hanggang sa nadaanan na namin ang welcome arc ng Benguet. At dito na rin pala mag-uumpisang lumamig ang simoy ng hangin. Eto nga pala ang Cannon Road at ang Buwed River. Dito namin napagpasyahang dumaan kasi dito konti lang ang dumadaan. Halos private vehicle lang ang pinapayagan dumaan dito at bawal dumaan dito ang mga pampasaherong bus at mga pan-deliver ng mga truck na malalaki. At saka medyo mas malapit ng konti ang pagdaan dito. Nagpatuloy ang biyahe hanggang hindi na nga namin namalayan na nandito na kami sa Lion's Head dahil nalilibang kami sa ganda ng mga tanawin dito. Huminto nga lang kami sandali dyan at nag-take ng picture at nagpatuloy na sa biyahe. Pagdating nga namin ng Baguio City, ang unang-una nga pala namin pinuntahan ang The Mansion at itong Wright Park. Magkatapat lang pala to kaya combo na agad to. 2 tourist spot na agad ang napuntahan namin. Nag-take ng photo, nagpahinga sandali at ninamnam ang ganda ng paligid, ninamnam ang lamig ng lugar. Kung iisipin mo talaga, napakaganda ng Pilipinas. Isa pa lang to sa napakadaming magagandang lugar dito sa Pilipinas. Pagkatapos namin sa The Mansion, lumipat naman kami dito sa The Wright Park. Dito napakaganda ng ambience at napakadaming magagandang puno ng pine tree. Perfect dito mag-jogging at maglakad-lakad. Medyo nagutom nga pala kami doon kaya ang sunod namin pinuntahan ang Good Taste. In-order namin dito ang buttered chicken nila na good for 4 person na. Pagkatapos namin kumain, nagpahinga lang kami sandali. At ayan nga si Tita Ruru nakapag-take out pa. Hindi nga namin nagawang ubusin ang buttered chicken nila dito dahil maraming serving. Pagkatapos kumain, pinuntahan naman namin hindi kalayuan ang Burnham Park. Kaso sabi ko kay Tita Ruru mahirap maglakad ng maraming dala. Kaya naghanap muna kami ng hotel para dito namin iiwan yung mga gamit namin at ito ang magiging station namin dito sa Baguio. At ito nga pala ang Ashburn Hotel. Meron lang 400 pesos na bayad dito for 24 hours staying. Meron na din itong parking para sa sasakyan at motorcycle. Best experience nga din pala ang magbike dito sa Burnham Park. Meron lang tong renta na 75 pesos, 35 minutes may ikot mo na dito. At pagpapawisan ka na rin for sure. Sunod nga namin pinuntahan ito namang Diplomat Hotel. Tamang-tama naman at palubog na ang araw at napakaganda ng sunset dito dahil napakataas ng lugar na ito. Sabi nila meron daw nagpapakita dito pero hindi ako naniniwala kasi meron akong kasabihan na to see is to believe. Kaya buti na lang walang nagpakita. Inabot na nga kami ng gabi at ang kasunod naming pinuntahan
Sa katabing bayan lang ng Baguio City, ang La Trinidad, Benguet. Dito nyo matatagpuan ang Bollywood na perfect sa gabi dahil sa overlooking view ng City of Baguio at City of La Trinidad, Benguet. Take note lang pala, pag pupunta kayo dito, siguraduhin yung naka-jacket kayo dahil doble ng lamig ng Baguio City ang lamig dito sa La Trinidad, Benguet. At hindi pa doon natapos ang gala namin dahil pagbalik namin ng Baguio City, eksaktong-eksakto naman na magbubukas na ang night market ng 9 PM. Tamang-tama, gutom na kami ni Tita Ruro at dito nga pala sa night market napakadaming pwede nyong food tripin. Umorder na nga agad ako ng sisig at dinakdakan para sa hapunan namin ni Tita Ruro. Tapos si Tita Ruro naman umorder ng drinks namin na mango shake. Pagkatapos kumain, pumunta naman kami sa mga ukay-ukay na tiyanggian dito sa night market. Dito mabibili nyo lang ang mga damit at mga pantalon sa halagang 50 pesos hanggang 100 piso. At dito na rin pala namin uubusin ang buong oras namin ngayong gabi sa night market. Tapos bumalik na nga pala kami sa hotel na aming tinuluyan. Ito ang Ashburn Hotel para magpahinga na. Dito na rin natapos ang araw namin. Sa palagay ko, sulit na rin ang naging Baguio City namin ng isang araw. Kinabukasan nga ay gumising kami sa napakagandang overlooking view ng buong Baguio City dito sa Ashburn Hotel. Tapos may natira pa nga pala kaming buttered chicken mula sa Good Taste. Ininit lang pala namin yan sa oven tapos nagkape. Wala nga pala kaming mga plato at saka kutsara kaya ginamit na namin dito yung pagka Boy Scout at Girl Scout namin ni Tita Ruro nung mga high school kami. Tapos Chinese New Year nga pala, kaya pagpunta namin ng Session Road ay napakadaming tao at ang daming nagpapaagaw ng candy at mga pera. Medyo nabitin nga kami at babawi na lang kami sa susunod kasi kailangan talaga naming umuwi ng Maynila dahil may mga pasok pa kami sa trabaho namin ng kinabukasan. Dito na nga pala kami dumaan pa uwi sa Marcos Highway at hindi ko na rin pala pinalagpas na daanan ng ibabaw ng Marcos Highway. Habang nasa ibabaw nga kami ng Marcos Highway ay tinawag ako ng kalikasan. Dito pa nga ako inabot. Talaga naman pag sa oras ng kagipitan wala kang magagawa. Pero gagawa ka ng paraan para malagpasan mo ito. Nagpatuloy na kami sa biyahe papuntang Maynila. Meron kaming mga 6 hanggang 7 oras na biyahe bago makauwi ng Maynila. Maraming salamat nga pala sa pagsama nyo. Kung bago ka pa lang sa channel ko, welcome na welcome ka dito. Ako nga pala si Jeff Media. Kung nagugustuhan mo ang mga video ko, nag-i-enjoy ka, wag mo namang kakalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe sa aking YouTube channel. Paano, hanggang dito na lang. Mag-iingat tayo palagi. Ride safe and peace out and see you on the next vlog. Bye bye. Like and subscribe.